Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah fiqh at tiyatalakay na natin nga yung Kitabuz Zakah sa Fiqhul Muyassar. So natalakay natin nung nakaraan yung mga panimula dito, ang hatol sa zakah, gayon din yung mga hikmah sa zakah at yung mga kondisyon nito, alhamdulillah. So ngayon insyaAllah, fi aksamiha, al-mas'alatus sabi'ah, yung pangpitong aralin, yung mga uri ng zakah. Yung nakaraan, natalakay natin yung mga syurutu wujubiha, mga kondisyon na magiging wajib ang zakah. Kondisyon para sa magbabayad ng zakah at kondisyon para sa sisingilin ng zakah. So yung una yung pagiging Muslim ng magbabayad ng zakah. Pangalawa, al-hurriya, pagiging malaya. Pangatlo, mulkun nisab, yung pag-abot sa nisab ng yaman na sisingilin ng zakah. Pang-apat, yung whole. Yung whole na ito na yung kumbaga aabot ito dapat sa isang buong taon nang hindi ito nababawasan o mas mababa pa kaysa doon sa nisab. Sa nisab, may kinalaman ito sa iba't ibang mga sinisingil ng zakah. Ito man ay pananim, ito man ay kayamanan, ito man ay pera, ito man ay kambing, tupa, at iba pa. May 40 na ba yung excited ako umabot sa 40 yung kambing mo eh. Wala pa? Inshallah. Pero marami nang nanganak ka. Nasa 30 na siguro. Kasama yung mga anak. O, malapit na. Inshallah. Marami nang anak. Para 10 yata yung baby lahat eh. Tapos marami pang buntis na titira. 12 na, inshallah. So yun dun sa aksam ng zakah. So yung tinatawag na aksam ng zakah, ito rin yung mga uri ng yaman na sisingilin dito yung zakah. Pero tinukoy dito yung dalawang uri na pangkalahatan, yung zakatul amwal at zakatul abdan. Kasi meron tinatawag na zakatul amwal, wahiya allati tata'allaq bil mal. Ito yung zakah na may kinalaman sa kayamanan. Kumbaga, sinisingil sa kayamanan ng tao. At ito nga ay maaring bunga, maaring pananim, maaring pera, ginto, pilak, kambing, tupa, mga minimina sa lupa, mga kayamanan at iba pa. At yung zakatul abdan naman na tinatawag. Amwal, ibig sabihin yaman, at abdan, ibig sabihin katawan o yung mismong tao. Wahiya allati tata'allaq bil badan, wahiya zakatul fitr. So dito na-distinguish yung dalawa, alhamdulillah. Zakatul mal, ito na yung pangatlong rukun ng Islam, sarkanul Islam. At zakatul abdan, ito yung zakatul fitr pagkatapos ng Ramadan. Okay, at magkaiba sila. So yung zakatul mal, ibabayad ito ayon sa kung ano yung kumbaga yung dapat singilin ng zakah o maaring convertible sa halaga nito. Okay, samantalang yung zakatul fitr,
pagkain lang talaga ito. Hindi mo ito bibigay na pera. Kasi tukoy sa parehong ito sa zakatul amwal at zakatul abdan kung ano yung jins, kung ano yung ibabayad ng tao sa kanyang zakah. Hindi ito kumbaga hinuhulaan lang ng tao. Ito ay parehong may pagsasabatas dito. Al-mas'alatu thamina, yung pangwalong usapin tungkol sa zakatud dain. Yung dain na tinutukoy dito, yung zaka na sinisingil sa utang. Kasi ang utang, may tuturing din siyang asset. Sa accounting, doon sa mga sa tinatawag na balance sheet. So doon kasi nagsisimula yung accounting, yun yung basic ng accounting. So nagsisimula ito doon sa tinatawag na assets and liabilities. Kung meron kang kumpanya, meron kang negosyo, ililista mo lahat ng asset mo. Asset, ibig sabihin, pag-aari mo na pwede mong maibenta, pwede mong ibenta na bilang paninda, kumbaga, o pwede mong i-liquefy na i-convert mo sa cash. At maaring itong asset na ito, paninda mo talaga o kaya gamit mo sa iyong kumpanya, mga equipment, refrigerator, freezer, kalan, o building, so lahat yun asset. Liability, yung mga pagkakautang mo naman. So dito yung tinutukoy dito na pautang ay yung pautang yung kumbaga yung pareho, yung may utang at saka yung nagpautang. Kasi para sa isang nagpautang, yung pera na kanyang pinautang ay may tuturing na asset kasi anytime pwede niya naman singilin yun. Kung may planong magbayad yung umutang. Pero yun nga, sa accounting ganun siya binibilang sa asset. Whereas kung ikaw naman may utang, nandoon naman yung sa kabila, nandoon sa liability. Sa ibang accounting, nilalagay nila debit, credit. Debit, ibig sabihin, kung ano yung utang mo, credit, kung ano yung masisingil mo, at iba pang mga katulad nito. So yung zakatud dain, ad-dainu idha kana ala mu'sirin fa inna sahibad dain yuzakkihi idha qabadahu li'amin wahidin fi sanati qabdihi. Yung pautang, kumbaga, para mas malinaw hatiin natin sa dalawa yung tao, yung nagpautang tsaka yung may utang. Yung may utang, ibabawas niya yung kanyang utang doon sa total na kanyang assets kasi kailangan niya talagang bayaran yun Kailangan niya talaga yun babayaran. Yung nagpautang naman, so yung kanyang pautang, kung babayaran ba niya ito ng zaka, applicable din dito syempre yung pagkakaroon ng nisab at ng whole. Kung aabot ba yung halimbawa, yung pera na masisingil niya, halimbawa, sabihin natin ang nisab ngayon 30,000 pesos. Meron kang 20,000 na inabutan ng whole. Inabot ng 1 taon. Pero hindi siya abot sa nisab, di ba? Yung hawak mo ngayon, ngayon talaga hawak mo na sa bangko, kasama yung mga pera mo sa wallet mo, sa alkansya, 20,000. Pero meron kang pautang na 10,000. Meron kang pautang na 10,000. Na kung magbabayad sana yung tao na yon, ang mangyayari, aabot ka sa nisab. Ngayon, paano bibilangin yun? Bibilangin ba yung whole nito, nung pera na yun na inutang sa'yo, doon sa panahon na umutang siya sa'yo, o doon sa panahon na nagbayad siya sa'yo? Naintindihan mo ba? Ikaw naintindihan mo ba?
Kasi di ba, katulad yung sinabi kong umpisa, ang mga pautang mo, kasama siya sa assets. Kasama siya sa assets. Kung ganun ang pananaw, yung pinautang mong 10,000, kasama yun sa pwedeng singilin ng zaka. Kasi pera mo talaga yun kung tutuusin. Dati pa. O kung hindi mo siya sasama sa assets, sa mangyayari, bibilangin mo na lang siya sa panahon na magbayad siya. Pero ganito yung mangyayari sa zaka para sa pautang. Ikaw yung nagpautang, kumbaga. Yuzakihi idha kabadahu li amin wahidin fi sanati kabdihi. So kung halimbawang yung nga may pautang ka, babayaran mo ito ng zaka kapag ito ay natanggap. Kapag ito ay natanggap. So ibig sabihin, kung ito ay nabayaran sa iyo sa parehong taon, paano ba papaliwanag? Halimbawa, nagbabayad ka ng zaka, December. Ganoon na lang, December ha. Umutang sa iyo yung tao January. Tapos, nabayaran ka niya agad bago pa man umabot ng whole na isang taon. So, binayaran ka niya uli ng December. So, sa ganung kalagayan, may tuturing siya na naging yaman mo pa rin sa loob ng isang taon at pagbabayaran mo na yun ng zaka. Intindihan nyo? So yung sample nga natin kanina, meron akong 30,000 noong January 2024. Umutang sa akin si Manong 10,000. So meron na lang akong natitirang 20,000. 20,000 di talaga nabawasan din yun. Tapos ang nisab, 30,000. Nagbayad sa akin si Manong December. So, ibig sabihin yung 30,000 na yun, kailangan kong pagbayaran pa rin ng zaka na 700 pesos. Kasi yung nisab, yung zaka 2.5% ng 30,000 ay 750 pesos. 750 pesos. So, yun yung sinasabi dito. Wa in kana alamil ikadirin fa innahu yuzakihi likulli amin li'annahu fi hukmi al-mawjudu indahu. So, ganyan din naman kung yung yung zaka ay yung utang pala. Yung utang ay inutang ng isang tao na may kakayanan naman na magbayad pero hindi mo lang talaga sinisingil. Hindi mo lang talaga siya sinisingil, kumbaga pinagpapaliban mo lang muna yung yung pagkuha ng bayad sa kanya, so itututuring ang pera na yon na nasa iyo pa rin. Li'annahu fi hukmin al-mawjudu indahu. Dahil itinuturing na yung pera na pinautang niya ay kanya pa rin. Kasi anytime pwede niyang singilin. So parang kumbaga, pinahawak mo lang sa kanya yung pera at anytime pwede mong pagbayaran. O pwede mong singilin at pwede niyang pagbayaran. So, nagiging distinction dito, kung yung tao ba ay mu'sir at yung tao ba ay qadir, yung nagkautang. Meron ba siyang kakayanan na magbayad agad kapag siningil mo? Kasi meron namang taong may ganun May ganung tao na ganun mangutang. May kakayanan talaga siya magbayad pero hindi pa siya nagbabayad. Ganyan yung mga negosyante, kadalasan. Na, limbawa niyan, lalong-lalo na sa mga usapin ng supply, pagsusupply. Maraming mga supplier, kinukuhanan ng mga negosyante na later on na yung bayad. Parang yung kay Manong, yung mga ibang produkto ni Manong sa hardware, ganun ang marami. So kung yung hardware ang magbabayad ng zaka, halimbawa, siya yung merong 30,000, inutang ni Manong yung 10,000. Anytime pwedeng bayaran ni Manong yung 10,000. So, ganun pa rin. Parang 30,000 pa rin yung kanyang asset nga. Katulad ng binanggit ko kanina, doon sa accounting. Pero doon sa mu'sir, kung parehong taon nakapagbayad siya, babayaran mo pa rin yun ng zaka. Na implied dito, na kung yung mu'sir hindi sa'yo makapagbayad ng mahigit isang taon, so yung pera na nasa kanya, ay hindi mo ibibilang sa iyong yaman na sisingilin ng zaka. Naintindihan nyo? Ikaw, hindi mo naintindihan. Ulitin natin
Hindi ibang pananaw, magkaiba sila ng kalagayan. Ulitin natin So yung may utang, dalawang klase. May utang na hindi makakapagbayad, hirap magbayad. At may utang na may kakayanan naman magbayad anytime. Naintindihan nyo? Yung mo'sir na kapag siningil mo, pwedeng hindi pa siya makakapagbayad kasi wala talagang pera, mahirap lang siya. Tapos yung mayaman na may kakayanan magbayad, anytime na singilin ko yung 10,000 ko, pwede siya magbayad anytime. Okay, sample uli So, ako yung nagpapautang, meron akong 30,000. Si Rashid nangutang sa akin, siya yung mo'sir na hindi ko basta-bastang masisingil. Nangutang siya sa akin January 2024. At hindi ko siya agad-agad masisingil, pero dahil nagbabayad ako ng zaka every December, bago pa man ako magbayad ng zaka, bigla siyang nagbayad ng 10,000. Yung pera ko umabot ngayon bigla ng 30,000. So, ibibilang ko pa rin yung pera niya na binayad sa akin sa kabuuan ng yaman ko na 30,000. So, magbabayad na ako ng zaka. Pero, kung December 2024, hindi pa rin siya nagbabayad, hindi na ako magbabayad ng zaka. Kasi kulang na yung pera ko sa pambayad ng zaka. Kulang na. 20,000 lang yung pera ko hindi pa siya nagbabayad O, mangyayari, kahit 20,000 yung pera ko. Kumita pa ako. So umabot pa rin yung pera ko ng nisab, naging 30,000 muli yung pera ko. Supposedly, kung magbabayad siya sa akin, di sana meron akong 40,000. 40,000 yung sisingilin sa akin ng zaka. At ang magiging zaka ko, 1,000. Pero dahil hindi siya nagbayad, ang babayaran kong zaka, yung sa 30,000 lang na meron talaga ako. Hindi na isasama yung kanya. Pero kung magbabayad siya agad ng December, ang babayaran ko na, kasama na yung pera na binayad niya sa akin. Yun yung sa mo'sir. Ngayon yung kader na tinatawag dito, tinutukoy dito, anytime pwede niya akong bayaran. Anytime pwede ko siyang singilin. Si Manong umutang sa akin ng 10,000. So kahit hindi ko pa siya sinisingil, hanggang umabot yung aking whole na December 2024, kasi January siya nangutang sa akin, di ba? Sisingilin pa rin sa pagbabayaran ko pa rin yung buong 30,000 ko na pera. Nadagdagan pa yun ng 10,000, naging 40,000. Kasi yung pera na inutang sa akin ni Manong, parang nasa akin pa rin Kasi pwede ko naman siyang singilin anytime. So nagkaroon ng pagkakaiba, kung mo'sir ba yung nangutang o kadir. Dalawa. Mo'sir ba o kadir. Hindi ko na itatanong kung naintindihan nyo kasi magtatagal tayo. Basta ganun siya. Ngayon, ganito sa zaka. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Pagka ang issue zaka, mainam na magtanong kayo ng magtanong. Every time magbabayad kayo ng zaka. Kasi pwedeng may mga magbabago sa kalagayan mo kapag magbabayad ka ng zaka. Kasi halimbawa, si Manong, marami siyang iba-ibang assets na pwedeng singilin ng zaka. Kunwari lang may pera pa kayo. Meron si Manong pera, as in pera talaga na cash. O meron si Manong ng mga kambing, tupa. Meron si Manong ng mga pananim, halimbawa, yung kanyang sagingan, at iba-iba pa. Meron si Manong ng mga, ano pa ba sinisingil lang zaka? Yung mga minimina sa lupa. Yung ruby. Di ba? Iba-iba yun. So, paano mo kukumpitin yung zaka sa ganun? Iba-ibang klase ng asset. So, ang mangyayari niyan, ipagtanong nyo talaga. Maging specific kayo sa inyong pagtatanong pagdating sa zaka. Hindi yung porke pinag-aralan natin ngayon, magmamarunong na kayo, i-convert to cash nyo na lang lahat, tapos isang bayaran na lang ng zaka. Hindi pwede. Dapat malinaw. Kasi ganito, katulad dito, magkaiba yung kalagayan ng mo'sir at yung kadir. At actually, ito yung sabahan nila kung kung pag-aaralan ng tao yung Islam, wala pang accounting nito nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nga marunong magbilang yung marami sa Europe
Hindi na sila marunong magsulat. Pero sa Islam, naipapatupad na 'to mga bagay na ito. Lalo na yung faraid, di ba? Yung mga pamana. Sakit sa ulo nun. Kakabisaduhin mo yung aya, ang haba-haba. Tapos meron na nung panahon nila. Pero nung panahon na yun sa Europe, walang idea sa ganun yung mga European. Kaya nga actually, ang marami talaga sa mga kaalaman ng mga European, nakuha nila sa mga Muslim. Ultimo itong accounting, talaga ang suspetyo ko talaga, ginaya lang din nila sa mga Muslim. Yung tungkol sa mga asset, tungkol sa mga liability. Kasi lahat ito, kumbaga, meron sa Islam. Kinukompute natin sa Islam taon-taon. Meron sa Islam at kinukompute natin taon-taon. Yung yung Moser tsaka Kader, para maintindihan pa ninyo yung pinagkaiba nila. Sa mga bangko, haram yung bangko, di ba? Pero kalimutan muna natin yun. Sa mga bangko, halimbawa, kapag mahirap ka, mangutang ka sa bangko, kahit meron ka pang collateral, sasabihin mo, meron ako 10 hektarya lupa, collateral ko, mahirap mangutang. Kasi isipin nila, paano kaya ito magbabayad? Sige, kukunin namin yung lupa nito pag hindi nagbayad, paano naman namin ibebenta yung lupa? Mahirap din magbenta ng lupa. Hindi ganun ka-fluid na asset ang lupa. Pero siguro, bibenta mo kay Cynthia Villar. Mabilis siyang bibilhin yun. So, mahirap. Pero kung mayaman yung mangungutang, si Henry C., si Lucio Tan, ipapautangin agad ng bangko yun. Kasi alam nila, Kader, may kakayanan na magbayad ng utang. Minsan kasi yung mga negosyante, hindi naman sila kapos Hindi naman sila kapos, hindi naman sila naghihirap. Pero nangungutang sila, para yung pera na meron sila, hindi na nila gagalawin. Kasi kung meron biglang opportunity na makita nila na mapaglalagakan ng pera, pwede silang mag-invest doon, pwede nilang kagatin agad yung investment. Kasi sa negosyo, titingnan mo rin yung talaga, yung mga oportunidad kung saan at kailan ka mag-i-invest sa mga negosyo. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, mabilis yung pagpapalit ng teknolohiya. So, halimbawa, nakakita yung tao yung negosyante ng magandang produkto. Mamumuhunan agad siya doon ng malaki. Kaya yung pera niya, hanggat maaari, hindi niya yun gagalawin. Mangungutang siya sa bangko para ipangpuhunan doon sa kanyang mga negosyo ng kailangan niyang pera. Pero meron siya palaging itinatabi na pera. O kaya, may nakita siya magandang puhunanan na negosyo, merong nakaimbento, ganitong klase ng kotse o ganitong klase ng cellphone o bagong kumpanya, maganda yung kanyang business plan, maganda yung kanyang business model. Ipangungutang yun ng San Miguel o ng mga malalaking kumpanya para mapondohan yung paggawa nun. Diba? Nakita yung San Miguel, maganda palang tayuan dito ng Skyway o ng Expressway. Sila yung may-ari ng mga yan Yung NLEX, yung mga Skyway, San Miguel, ang may-ari niyan. So, mapapondohan nila agad yun sa pera na tago nila. At yung bangko, alam nila na yung tao na yun, may pera naman talaga. May pera naman talaga. Na anytime magbabayad sa kanila, hindi papalya. Plus, kikita pa sila sa interest, sa patubo. Kikita pa sila sa patubo. So, ganito yung sa Zaka para sa pautang, ang number one na dito talaga, yung pinagkaiba lang nila, ay kung may kakayanan ba yung tao na magbayad agad, o kung siya ba ay Kader, kasi parang lang din parang pinatago mo lang yung pera mo doon sa kanya. Anytime pwede mong makuha. At nangyayari talaga ito. Nangyayari talaga ang ganito. Sa sumunod na usapin, Babo Thani, fi zakati dhahabi wal fidda. At ito na, tungkol sa zaka sa ginto at silver. Al-mas'alatul ula, hukmu zakati fihima wa adillatu dhalik. Ang hatol sa zaka sa dalawang bagay nito, sa gold at silver, at ang dalil dito. Sa tinutukoy dito na gold at silver, yung yung mismong ginto at pilak
na halimbawa meron ka. Meron ka mga alahas, o meron ka nung yung gold bar o silver bar, so pwedeng nasa ganung anyo, so lahat yun ay pwede nang singilin ng zakah, insyaallah. So sinasabi, tajibu zakatu fi dhahabi wal fiddah, liqaulihi ta'ala, wajib daw ang pagbabayad ng zakah para sa gold at silver. Ay sa sinabi ni Allah, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillahi fabashshirhum biadabin alim. Yaong mga nangungulimbat ng mga ginto at pilak at hindi nila itinutustos sa landas ni Allah, bigyan mo sila ng balita ng parusang masakit. Bigyan mo sila ng balita ng parusang masakit. Na yung mga kuffar na nangungulimbat o nag-iipon lamang ng gold at silver, kumbaga, at hindi naman nila ito ginagastos sa landas ni Allah, kasi hindi naman talaga sila nagbabayad ng zakah, unang-una. Hindi naman sila Muslim. So bagaman hindi sila nagbabayad ng zakah, hindi sila kabilang sa obligadong magbayad ng zakah. Kabilang ang aya na ito sa mga patunay na ang kuffar sa kabilang buhay, idaragdag sa parusa sa kanila yung mga parusa ng mga gawaing pagsamba na hindi nila ginawa dahil hindi sila nag-Muslim. Idaragdag ito sa kanilang mga parusa. So tulad halimbawa yung kuffar, di ba? Hindi sila nagsasala. Sa impyerno, idaragdag sa kanila na parusa, ang parusa sa mga hindi nagsasala. Yung hindi nagbabayad ng zakah na kuffar, pareho lang. Ito na yon. So, ibig sabihin, sa buod din ng aya na ito, ang gold at silver ay kabilang sa mga sinisingil ng zakah. At yung nga sinabi, wala yata'awad bihadihil uqubah illa ala tarkin wajib. At ang pagbabanta na ito ni Allah, mga ganitong uri ng pagbabanta ni Allah, hindi niya binibigay sa sino man, liban na lamang sa mga hindi gumagawa sa wajib. At ang pagtalikod sa wajib ay kabilang nga sa mga magiging parusa sa mga kuffar sa araw ng paghuhukom. At ganyan din may sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin dahaba, ma min sahibi dahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idha kana yawmal qiyamati suffihat lahu safa'ih minan nar wa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha jambahu wa jabinahu wa dahrahu kullama baradat uidat alayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana hatta yaqdillahu bainal ibad. Hadith ito na iniulat ni Imam Muslim tungkol sa isang tao na hindi nagbabayad ng zakah. So natalakay na natin ito doon sa mani'uz zakah, yung hindi nagbabayad ng zakah. So yung hindi nagbabayad ng zakah, depende pa kung siya ba ay kumikilala na wajib ito o hindi. Yung hindi kumikilala na ito ay wajib, kafir yun. Pero yung kumikilala na ito ay wajib pero ayaw lang niya magbayad ng zakah, kuripot masyado, hindi siya kafir pero parurusahan siya ni Allah na matinding parusa. At yung kanya magiging matinding parusa nga, sino man daw ang sahibu dahabin wala fiddah, sino man daw ang nagmamay-ari ng ginto at pilak. At syempre ang ginto at pilak na ito ay dapat umaabot sa nisab. At hindi niya ibinibigay ang karapatan nito. Ibig sabihin, zakah dito. Hindi niya ito pinagbabayad ng zakah. Sa araw ng paghuhukom, iinitin ang mga ito sa apoy. Iinitin ang mga ito sa apoy at ang mga ito ay ipangpapaso sa kanya doon, sa kanyang noo, sa kanyang likod at sa kanyang tagiliran. Isipin niyo yun, yung, kumbaga papasuin siya na parang alam niyo yung pinangmamarka sa sa baka. Ginagawa niyo ba yun dati? Yung mainit na bakal. Minsan may initial ng may-ari, di ba? Bawa si Manong Harold.
lalagyan niya ng H yung mga baka niya. So parang ganun yung mangyayari na parusa sa hindi nagbabayad ng zakah. Pero syempre, mas matindi ito kasi impyerno na yun eh. O araw na yun ng paghuhukom, mas matindi pa ito. At yung pinangpapaso sa kanya, kapag dinikit yun sa kanya, nakadikit yun talaga sa kanya. At kapag lumamig pa, initin uli. Hindi yun ididikit sa kanya ng sandali lang. Na parang welding rod o yung igaganon lang, spot lang. Hindi, nakadikit talaga sa kanya yun. At kapag lumamig, iinitin uli ito. At ang pangyayari na yon, yung pagpaso sa kanya itatagal ng 50,000 taon hanggang sa hatulan ni Allah ang mga alipin niya. Hanggang sa hatulan ni Allah ang mga tao. Ibig sabihin, hanggang sa makapaghatol na siya, kung itong tao na ito na hindi nagbabayad ng zakah, itatapon pa niya o sa impyerno o kaya ay pananatilihin pa niya sa impyerno. O patatawarin na niya. So, titingnan natin, di ba? Yawmul Qiyamah pa lang ito. Sa Yawmul Qiyamah, 50,000 years siya napapasuin, yung hindi nagbabayad ng zakah. Paano pa kaya kung ayaw pa siya patawarin ni Allah, titatapon pa siya sa impyerno? Di, bayaran mo lang yung zakah mo na magkano lang naman? 2.5% ng 30,000 na nisab, magkano lang? Di ba? 750 pesos. Bayaran mo na yun. Hindi mo ipagpapalit yun sa 50,000 years na ikaw ay pinaparusahan. Yung 5 minuto ka sa init ng araw, hirap na hirap ka na eh. Nagmomotor ka, naipit ka sa traffic. Hirap ka na eh. Doon pa kaya. So, mas marapat sa tao yung sumunod na lang kay Allah, insyaallah. Wal ijma'u ahlul ilm ala anna fi 100 dirham 5 darahim. So napagkasunduan ng mga scholar, meron silang ijma na sa bawat 200 dirham ay 5 dirham ang zakah. So ilang percent ng 200 yung 5? Ganun pa rin, 2.5%. At siyempre, wa'ala anna dhahaba in kana 20 mithqalan wa qimatuhu 100 dirham tajibu az-zakatu fihi. At kapag yung tawag doon, yung gold umabot ito sa 85 grams, yung 20 kasi na yung 20 na mithqal, ang katumbas nito 85 grams. Kapag umabot na ito sa 85 grams, halimbawa sa panahon nito ay panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung 85 grams na yun ay kasing halaga ng 200 dirham. So itong 85 grams na ito ng ginto, kahit sa panahon natin ngayon, yung ginto na yung gagawin nating nisab, obligado na yung zakah dito. Pero syempre, meron ding silver. Nisab para sa silver, at yun yung mas kinukuha natin na nisab kasi mas mababa ang halaga ng silver kaysa sa gold. Ang silver, 525 grams ng silver. Ang silver parang nasa mas mura yung silver, nasa mga 30 pesos lang yata per gram. So ganun lang kababa yung nisab ng silver, kaya mas magandang gawing nisab ang silver para mas marami ang makakapagbayad ng zakah, insyaallah. So itutuloy natin ito insyaallah. So tatalakayin pa natin itong gold at silver, kung ano yung nisab nito, at kung bakit pinahintulutan din na ito yung magiging nisab para sa pera, para sa nukod o kaya amalat na tinatawag, yung pera na yung currency, kumbaga ito man ay peso, ito man ay dollar, at iba't iba pang usapin na may kinalaman dito. Kasi doon naman talaga sinusukat yung mga yaman ngayon na binabayaran ng zakah kadalasan sa pera. Kasi lahat naman ng bagay ngayon ay convertible to cash. Pero syempre kung tukoy na yung natupa ang zakah mula sa mga tupa, so pareho lang. Tupa din ang ibabayad mo, inshallah. Pero matatalakay pa natin yung iba't iba pang mga may kinalaman doon.
Inshallah. Sa tutuloy natin to, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.